Good morning po. May oras po ba ito? May oras ba ito? Ay, tama-tama. Yun ang preparation mo talaga. Kasi yung binigay sa akin ni, siguro by the way, salamat kay Kevin. Kahit po yan ako ng, at sakto-sakto yung late. Actually, kanina ko lang ito natapos. Pinuno ko siya. Tama siguro, sabi mo, alas 3 siguro. Salamat din kay EJ, tsaka kay Kuya Mau. Ang totoo niyan, pinano ko yung video, nandun na lahat, hindi lang po salita. Hindi po, sige po, hindi ko pasuyo pa. Why should I believe that Jesus was resurrected? Because the historical evidence is that Okay, he really you tell me died and he really you give me rose some from the medical dead. records and I'll believe it. Okay, you show me Jesus Christ's medical chart, I'll buy into it. I'll be a Christian today. Man, they didn't keep medical records in the first century. Oh, that's so convenient, isn't that? That's wonderful. No, rather, it's real convenient for you to say, knowing full well they didn't keep medical records in the first century. It's so convenient for you to say, all right, if you give me the medical records, then I'll believe. Talk about convenient. Give me a break. Come on, man, let's be honest. How convenient of you to say, unless we have it on Polaroid film, I can't believe it, knowing full well they didn't have Polaroid film in the first century. How convenient of you to say, well, show me the medical records from NYU Hospital, and then I'll believe Jesus rose from the dead, knowing full well NYU Hospital did not exist in the first century. Come on, man. Homer, Herodotus, Sophocles, Plato, Aristotle. Show me the medical records for them, will you? Historical knowledge is not based on medical records, ma'am. It's based on the trustworthiness of eyewitness testimony. And the eyewitnesses is that Herodotus and Aristotle and Cicero and Virgil really lived. They're not just figments of people's fertile imagination. And the historical evidence is that Jesus really lived, really died, and really rose from the dead. And eyewitnesses saw him risen from the dead. And they wrote what they saw. That's historical knowledge. Nasubaybayan niyo po naman siguro, no? The resurrection of Jesus Christ. Yung panahon ito, hanggang ngayon, walang naniniwala na si Kristo ay nabuhay. Yan yung tema, di ba? At alam nyo ba, nag-research ako, meron ding Pinoy na hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli. Parang 3 years ago, meron silang sama-sama na isang ganap, yung nga nagsama-sama yung mga hindi naniniwala sa Diyos o yung atheist. At meron din ako nakita, ang mga Muslim pala ay hindi naniniwala na namatay Jesus Christ. Sila umakyat lang daw yun, no? So ito yung ating topic, pagkabuhay na mag-uli. Siguro bago tayo meron akong tanong. What is the greatest miracle of all? Pero bago natin puntahan yan, ito yung, kaya tayo nandito, essential, di ba? Doctrine, yung kahalagahan ng ating doktrina, ng ating church, di ba? Siguro, kaya meron tayong ganito, baka maka-encounter tayo. Kayo, ako, yung nandito sa kupulang ito, na yung mga ganitong tao. Kaya ito ginagawa natin. Tama? Kaya merong pag-aaral para meron tayong kaalaman na sasabihin doon sa mga unbeliever o sino man yan o sisira natin na tayo ay nakabatay sa Biblia. Kaya merong ganito pag-aaral. Nag-aaral tayo, nag-aaral ako, at salamat kay Pastor Andrew, kay Pastor Rene, na ibinigay itong essential doctrine ng ating church. So, yung panimulang aralin, nandun na yun, no?
Siguro, basahin ko lang siguro yung verse 2, Pastor. Kasi baka abot ni Planos 4 kung yung verse 1 pa ibabasahin ko. Ito yung Hebreo 6, verse 2 na lang siguro. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at papatong ng mga kamay, yun yung turo ni Brother Noy last week. At tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Sabi sa 1 Korinto 15:12 at dulong sa 19, at kung si Kristo ang ipinapangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Verse 19, kung para sa buhay na ito lamang tayo maasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakawawa. Meron niligay sila dito, tatlong mahalaga. Ito yon. English to, hindi ko kasi na, medyo late na nga, sabi ko kanina, di ba? Pero, anyway, ang Diyos ay, yung grasya niya ay sapat, di ba? Sufficient. The resurrection is the core of the Christian message and should never be neglected. Isa pa, belief in Jesus' physical resurrection is the defining doctrine of Christianity. At ikatlo, without the resurrection, there would have been no church at all. Ang pagkabuhay na mag-uli ay totoo, based in biblical. Dahil may kadahilanan, kasi nga ito ay prophecy o ito ay propesya. Number 1 yun. Sabi sa Job, basahin ko po, no? Parang sisilaw ako. Sabi sa Job, Kapitulo 19, versikulo 24 hanggang 27, sa pamamagitan nawa ng panulat na tingga at bakal, maukit nawa ang mga ito sa bato magpakailanman. Sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay. At sa wakas siya ay tatayo sa lupa. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, yung balat niya, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman, na aking makikita sa aking tabi at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Ang aking puso ay nanghihina sa loob ko. Sa Job po ito. Ito'y matibay na sa Old Testament pa lang, alam na niya merong resurrection. At si Major, tama ba, Pastor? Major prophet to, si Daniel. Sabi ni si Daniel 12:2, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahiyan at sa walang hanggang paghamak. So, sinasabi ni Daniel, mabubuhay yung righteous at unrighteous. Dalawang uri. Meron akong dinagdag dito. Gusto kong puntahan. Maganda rin yung sinabi ni Isaiah. Wait lang po. Para lang mapagtibay yung propesiya. Sabi ni Isaiah 26 sa Kapitulo 26, talatang 19, ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay, mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. So, isang propesiya nanggaling sa Isaiah, kagagaling kay Job, na may resurrection. At ikalawa, ito'y aral mula sa ating Panginoong Hesus. Pipreach siya, ito yung inaaral niya. Sorry po, yung aking mata ay
nagdadry. Sabi sa diyan, ito yung first proof. Unang pruweba na Mrs. Jesus Christ yung nangaral dito, ipinangaral niya ang muling pagkabuhay. Sabi sa Juan 11, mga talatang 23 hanggang 26, sinabi sa kanya ni Jesus, o si Jesus Christ nagsasabi, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sino yon? Sinabi ni Martha sa kanya, alam kong siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa kanya, sa akin, bangamat siya ay mamamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakilanman. So, isa ito sa mga pruweba na si Jesus Christ nandito sa lupa, ipinapangaral niya na siya ay ang buhay. May pagkabuhay. Pag namatay ang tao, mamamatay. Isa pang pruweba, siguro ito, sa Mark 12, sa Marcos 12, 18 hanggang 27, hindi ko na babasahin, pero kukunin ko lang yung detalye, yung details. Maganda ito. Marcos 12, mga talatang 18 hanggang 27. Pero kukunin ko lang yung pinakabuod. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus upang magtanong. Ito kasi yung Panginoon, Saduseyo ito. Ito yung mga Saduseyo ito yung mga hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. So nagtanong tong Saduseyo ito kay Jesus Christ, ano po ba yung, sabi ni Moises, pag namatay yung asawa, ang mga pangasawa niya, kasi yung batas sa kanila, di ba? Yung kultura nila, pag yung kapatid namatay, yun yung mga pangasawa yung susunod. Hanggang sa uli, sabi ni Jesus Christ, maling-mali kayo. 27 nata to. To sa 25, sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila yung nagiging katulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moses sa kasaysayan ng naglilib na mababang puno? Ang sinabi ng Diyos sa kanya, ito ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang mali kayo. Kumbaga, nire-rebuke ni Jesus Christ yung mga Saduseyong ito. Na, kasi ang paniniwala nila, hanggang ngayon, di ba, imagine, paano ni Jesus Christ, merong hindi naniniwalang mabubuhay ang mga patay. Hanggang ngayon, meron pa rin ganun. Paano kung tayo makatagpo nun? Paano kung tayo maka-encounter ng ganung tao? Hindi, mali yan. Ito yan eh. Kaya meron ganitong pag-aaral. The Gospels give the resurrection as the completion of the picture of Jesus Christ. There is no real doubt that Christ anticipated His own resurrection. Meron ditong napaka-yumbang yung term na ginamit ni Jesus Christ na medyo malabo o medyo di malinaw. Sa King James ito, siguro yung mga pastor alam to. I destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Napaka parang di pa ka paniwala, di ba? Gibain ninyo itong templong ito. Yung senaryo kasi nito, yung
turo ni Jesus Christ, ah, araw ng Pasko ay ito, Passover, pumunta si Jesus Christ sa Jerusalem para umatin ng Paskwa o yung Passover. Kasi taon-taon may ginaganap na ganun. Natagpuan niya yung pagpunta niya sa templo, meron doon nagtitinda ng kalapati, kalabaw, baka, may namamalit ng pera. O yun, ginawa na palengke. At yung ayong senaryo ngayon, kaya sinabi ng Jesus Christ, bigyan niyo mo kung saan, kasi yung mga paseyo, sinira kasi yung di ba? Ang thinking ng mga Hudyong yung mga pariseyong yun, ang gumaganap lang ng ganon, yung righteous, which is ginaganap ni Jesus Christ. Kasi, bahay ng amo ko ito. Bakit nyo ginugulo? Bakit ginagawa nyo palengke? So, yung mga Pharisee, o yung mga Hudyo, o yung mga Sadduceo, ay parang may thinking sila, o pati yung alagad. Sabi niya, kasi yung Old Testament, kung sino gumawa ng ganun kasi is righteous. Kaya sinasabi ng mga Pharisee, bigyan niyo kami ng sign. Ikaw na ba yan? Na, kasi ginaganap ni Jesus Christ ang pagiging righteous. So, sabi niya, ang sagot ni Jesus Christ, iba. Malayo sa tanong. Itong sinabi niya, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Ang bigat nun. Diba? Pero, siguro, tagalugin ko lang siguro. Okay lang ba, Pastor? Sa John 2, sa 1, talatang kapitulo 2, talatang 19. Salamat sa technology. Sumagot si Jesus na ngayon, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So, ito ang unang paral ni Jesus Christ, yung pag-atin niya ng Pasko, no? At meron din naman, yung may sinabi, ito yung sumunod na pangangaral niya, medyo plain na. Naalala niyo yung kung paanong si Jonah napunta sa tiyan ng isda, malaking isda, ganun din naman, 3 araw mabubuhay ako. Alala niyo yun? Yung mga pangaral ni Jesus Christ. Plain na, di ba? At marami pang iba. So, hindi ko na babasahin kasi marami akong nilagay dito. Mateo 12:38-40, humingi ng sign yung mga Pariseyo. Mateo 17:9, nandun din. Ito sinabi, the Son of Man be risen again from the dead. Mark 8:31, Luke 9:22. Kung gusto niyo itala, bibigyan ko kayo mamaya kung gusto niyo kopya. At ito yung unang pruweba, pangaral ni Jesus Christ, no? Second proof, yung para mabigyan ko ng diin na si Jesus Christ talaga ay namatay. Kasi katulad kanina, sabi, bigyan mo akong medical legal para talaga namatay si Jesus Christ. Diba? Ito pa isang second proof. Baka may magtanong sa inyo, itong dapat natin isagot. No? Second proof na tagan namatay Jesus Christ. The empty grave. Diba? Yung namatay siya, nilibing,
ikatlong araw, papasyalan ng ni Magdalene o ni Peter tsaka ni ano, wala na doon yung bangkay. Paano nangyari yun? Di ba? Paano nangyari yun? Ang pagkawala ng katawan ni Jesus na siya ay namatay at inilibing. At sa ikatlong araw, the tomb was empty. Kasi may espekulasyon, ninakaw daw ito ng kanyang mga alagad. Pero ang tanong, paano mananakaw ng mga alagad kung may bantay yung libingan? Diba? At yung kanyang katawan nawala nga doon. If the body had been stolen, they could not have stolen it naked. Hindi nila ito mananakaw na nakaubad. Kasi si Jesus Christ, yung pagkamatay, may balot yun eh. Diba? Kumbaga, alangan naman pag nanakawin mo yung katawan ng patay, nakahubad yun. Kasi, sa John 20:5-7, para maliwanag, basahin ko na po. John 20, verse 5 and 7. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita na yang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na natiklop sa isang tabi. Sa mga tuwid, pagpasok nila Peter sa libingan, ang nakita doon ay mga tela. So kung nanakawin ng mga alagad yung katawan ni Jesus Christ, bakit may naiwan tela doon? Alam mo na nakawin mo yung, nakita niyo yung logic? Alam mo nakawin mo yung katawan na nakahubot-ubad? Hindi naman eh, di ba? Malabo mangyari. Kumbaga, talagang nabuhay. Diin na diin ito. Na-resurrect talaga. Ito yung ikalawang proof. O yan alam na natin. May pruweba tayo. Namatay talaga si Kristo. Nabuhay talaga si Kristo. Yung nga, yung empty tomb. Siguro basahin ko yung may niligay si Pastor dito. Salamat Pastor Andrew. Kanina, before ako makiat, bintip talaga niya ako. Talagang, kuya, ito Salamat Pastor. Kasi medyo late na nga yung anyway, basahin ko lang yung Kawikaan 4:12. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Next slide. Nasa nga ba tayo? Nilagay ko dito, ikatlong pruweba. Third proof. Nilagay din dito sa aking saksi ang mga apostol. Yan. Nilagay ko rin dito, the witness of Paul. Siguro may, sige basahin ko. Roma 15:13 hanggang 17. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya,
upang kayo sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na may kakayahang magturo sa isa't isa. Ngunit sa ibang bagay ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo dahil sa biyayang sa akin ay binigay ng Diyos, upang ako yung maging ministro ni Kristo Jesus sa mga Hintil na naglilingkod sa banal na gawain sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang naghahandog ng mga Hintil ay maging kalugod-lugod, yabang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. Uling verse, kay Kristo Jesus kung kagayon ay mayroon akong dahilan upang ipagmalaki ang tungkol sa aking gawain para sa Diyos. Ito nga yung witness na si Paul. Pero meron ding mga apostol na witness. Meron akong ligay dito. Apostle proof. Ito yung may isang ganap sa Acts, no? Babasahin ko. Tingnan muna. Ito yung pangaral ni Peter at John sa Gawa 4:2. Habang nangangaral si Peter at si Juan, galit na galit ang mga paring Hudyo. Bakit? O yung paring Hudyo at Saduceo. Bakit kaya galit na galit? Dahil ipinapangaral nila na si Jesus ay muling nabuhay. Namatay na si Jesus Christ, ang nangangaral ngayon yung mga disipulo, si Peter at si John. Sabi rito, no, yung Acts 4:2, ang pinapangaral nila, si Jesus Christ ay muling nabuhay. At ito pa isa, ito yung pinaka gustong-gusto ko, yung 1 Corinthians 15, siguro mula talatang 1 hanggang 4 o 8 siguro. Basahin ko po sa inyo. Sulat ni Pablo ito sa mga taga-Korinto. Wala po dyan, pasensya na po kayo. Hindi ko na yun kay inad ko lang ito para lang mabigyan ng diin. No? Hindi naman sabing kulang, pero salamat pastor sa inyong Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging asaligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung latag ninyong pinanghahawakan ang salitang pinapangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ano yun? Ano yun yung magandang balitang iyon? Yan na laging tinuturo ni pastor lagi. Ano ba yung good news? Diba? Tuloy natin. Ano sabi nung huling talata sa verse 3? Walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Verse 3, sapagkat ibigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Pinahal ni Pablo pala ito sa mga Korinto. Bilang katuparan sa mga sinasabi sa kasulatan. Ito, verse 4. Ito yung gusto kong bigyan ng diin. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Wow. Hanggang si Pablo, itinuturo ito. Diba, sabi ko kanina, ikatlong, yung apostle proof, ito na yon. Hanggang ngayon, napapakinabangan natin. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Ito yung sinasabi kanina ng
tuturo kanina, eyewitness ng Bible. Sila yung 500 na tuloy-tuloy na nangaral. At isa pa, ganoon din naman sa Acts 17:18 sa Atenas, hindi ko nababanggitin yung kwento nun. Ito rin pinaparal ni Pablo. Kung may time kayo, kung nagre-record kayo, basahin nyo po sa inyo. At ganoon din naman sa Acts 23:6, ganoon din ang senaryo. At itong Acts 24:15, ito yung dinagdag ko din ito. Ito yung si Pablo nakulong, no? At harap niya si Governor Felix. Hindi po si Manalo, ha? Ito yung sabi. Kaharap niya si yung gobernador. Tulad nila, ito yung pagkatanggol niya sa sarili niya. Ito yung sinabi niya. Tulad nila, sumasampalataya din akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao. Matuwid man o di matuwid. Ito yung dahilan ba't nabilanggo si Pablo pala. Ipinapangaral ni Pablo na si Jesus Christ ay muling nabuhay. So, mga kapatid, huwag naman sanang dumating ang time, pagka kukulong tayo, bumitaw tayo. Di ba? May nakaligtaan ako. Sorry. At ito rin naman ay inihayag sa ating mga hintil. Merong pagkabuhay na mag-uli. Sabi sa Corinthian, karugtong nito kanina, ito lagi binabagit ni Papa, yung incorruptible body. Sa 1 Corinto 15, verse 40, tapos 42 to 58, basahin ko. Nandyan ata. Merong mga katawang makalangit. Yan. Yun yung corruptible body. At mga katawang makalupa. Subalit iba ang kaluwalhatian ng makalangit. At iba naman ang makalupa. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Inulit na naman. Itinanim na may pagkasira, binuhay na muli na walang pagkasira. Ito ay tinanim na walang dangal. Ito ay itinatanim na walang dangal. Ito ay binubuhay na may kaluluhatian. Itinatanim na may kahinaan. Muling binubuhay na may kapangyarihan. Ito ay itinatanim na katawang laman. Ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritual. Kaya nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa. Ito na nga, katawan natin. Pagkatapos ay ang espiritual. Kasi nga, may kamatayan. Ang unang tao ay mula sa lupa. Yun nga, sa Genesis nga yan. Isang taong mula sa alabok. Ang ikalawang tao ay mula sa langit. Which is Jesus Christ yun. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang mula sa alabok. At kung ano ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Wow! Ang sarap pakinggan, di ba? Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.
ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Wow, hiwaga na naman. Ngayon, sinabi na, hindi na hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Oh, sana maranasan ko to. Si Pastora, yun ang wish ni Pastora eh. No? Pero hindi natin alam eh. Diba? Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At ito'y kamatayan ay at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. Nandiyan pala, parang masarap basahin dito sa unahan pala. Talaga ako, dala-dala yung mata ko eh. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Nakakalungkot, no? Pero may sinabi siya sa 57, subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Through Jesus Christ. Ano sabi ni Pablo? Kaya nga mga kapatid, mga kapatid kong minamahal, tayo'y maging matatag. Kayo, sabi diyan, pero ngayon sabihin ko, tayo ay maging matatag. Hindi 6, mayaman kasi yung anong yun eh. Yung chapter 6 na yun. At bilang huli, yung eschatological, the resurrection is the guarantee and model of the believer's resurrection. And the graves was opened, and many bodies of the saints which slept arose. Nandun yan sa Matthew 27:52 says, and the graves was opened, and many bodies of the saints which slept arose. Right? Romans 8:11 says, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Philippians 3:21 says, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. These points, itong 4 na puntos na ito, these points offer only the barest outline of the fullness of New Testament teaching concerning the doctrine of the resurrection of Christ.
naalala niyo yung tanong ko kanina? Ba tayo nagsimula? What is the greatest miracle of all? Sa inyong pananaw, ano yung greatest miracle of all? May nakita ko bumukabibig, the resurrection. Yan ang pinaka-greatest. Kung walang pagkabuhay, kawawa tayo. Kung walang Diyos, kasi 100% human, 100% God. Diba? Imagine, ang Diyos ng katawan lupa, namatay physically. Kung hindi nabuhay, kawawa tayong nilalang. Puro unrighteous. Walang righteous. Hindi tayo makakapunta ron. So mga kapatid, bilang pagkatapos, baka may counter tayo dyan na mga atheist. No? Ito ang patunay, oh. Yung empty tomb, si Jesus Christ nangaral, yung apostol nangaral, at ngayon pinapangaral namin. Walang ibang batayan, walang ibang pundasyon, kundi ang salita ng Diyos. Walang iba. May God richly bless us. Thank you. Salamat, Kuya Fred. May mga katanungan po ba tungkol po sa tinuro ng ating kapatid tungkol sa resurrection, the doctrine of resurrection? So, okay na. Ano tayo? Closing prayer na tayo. At Tessa, may tanong ka. Tanong ha? Okay. Diba sabi doon sa, sa isang mata, kukunin tayo ng, makakarinig tayo ng tunog ng trumpeta, pati ba yung hindi ba sumampalataya, maririnig ba nila yun? Okay, makaririnig lang nun yung mga anak ng Diyos. Yung na-born again. Okay. Yung sinasabi sa Revelation, come up here, sila lang yon. Yung mga pinili, buhat pa man nung una. Yun lang yung mga niligtas ng Panginoon. Tinubos niya. Yun lang makakapiling ng Panginoon. Yung mga may iwan, kaya delikado yung mga hindi nakarinig nun, may iwan yun. Kasama sila sa Great Tribulation. Bigat po nun. Salamat tayo sa Panginoon, nagtagumpay siya para sa atin. Salamat, Pastor. Questions? Sabi mo, Brad Brady, kung may ma-encounter tang atheist, ano ang salita ng Diyos na ibato ko sa kanya? Kasi hindi talaga naniniwala yun eh. Sabi mo nga, pag muling pagkabuhay, tanungin ka saan doon. So, ang saan idiretso ko, ibato sa kanya ng salita ng Diyos, yung muling pagkabuhay. Ang dami kasi binigay eh. Alin yung punto talaga na ibato ko sa kanya na hindi na sa magsalita? Huwag niyo pong babatuhin ng Bible, ha? Salita ng Diyos. Apo. Ano daw po ang pwedeng, for example, merong isang taong hindi naniniwala. Tapos parang nagtatanong or saan ba makikita, ganun, saan ba nasusulat? Yun po ba yung tanong nyo? Atheist siya. How come na alam niya lagi akong may hawak na Bible? So, bigla akong tatanungin, Tita Belinda, paano? Ayun po yung 1 Corinthians 15, 1-4. Nandun po yung pangaral ni Pablo po yan eh. Hanggang ngayon, ginagamit natin yan.
Medyo may complicated ng konti dyan kasi kung di kayo tinawag para mangaral, di kayo dapat makipag... Kasi ang natural po dyan na mangyayari, kasi sila, mga atheists, hindi humahawak ng Bible. Maaring may alam sila ng Bible, pero hindi sila nagtitiwala sa Bible. So very complicated dyan pag haharapin mo sila. Kasi hindi naghahanap ng katotohanan yan. Ang hinahanap niyan, maipupula. Debate ang hanap po niyan. So siguro, ang gawin natin, mataman yung papakinggan. Kung talagang naghahanap sila ng katotohanan, tama yon, 1 Corinthians, ilagay po natin. Pero hindi yan parang license para sila ay pangunahan natin na i-dominate natin. Kasi parang minsan nangyayari dyan, ano yan, dominate na ang timano yung kabila, ganun na rin yan eh. Pag may nag-arise ng ganun, iwanan nyo na hindi naghanap ng katotohanan yan. Pero kailangan mong i-share ang gospel. Kasi kailangan nila yon. Tungkulin natin mag-share ng gospel patungkol sa pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ para sila magkaroon ng pag-asa. Pero pag nagra-rise na yung kanyang kaalaman na hindi galing sa Bible, sorry. Ano yung karunungan po yun para hindi po kayo masukol. At ang nangyayari kasi dyan, pag nasukol ka na, parang tama. Kasi dapat talaga, yung tuturo niyan, matama niyang alam talaga. Mismo. Alam niya yung salita ng Panginoon ng pagkabuhay na maguli. Kaya tayo nag-aaral. So, mahirap makipag-discussion. Pag may nakasalubong ka kanyan, i-share mo. Pag hindi niya tinatanggap, hindi si Lord ang hinahanap niyan. Hinahanap niyan yung ikaw pabagsakin sa kanyang karunungan. Alam mo, may sinabi ang Panginoong Yesus huwag natin ibigay sa mga baboy, sa mga aso yung hiyas. Dahil tatapakan lang nila. Lalapastanganin nila. Kaya hindi tayo dapat makipagtalo sa kanila. Kung hindi sila naniniwala, basta mahalaga, isinare natin si Kristo'y namatay, nilibing, nabuhay maguli. Take it or leave it. Alam nyo, ang ebanghelyo, hindi ano ang tawag doon? Hindi lang pinagdedebate, kundi hindi pinagmamakaawa. Pwede ba natin sabihin, sige na naman, tanggapin mo na ang Panginoon. Hindi na natin pinagmamakaawa. Take it or leave it. Basta sinabi natin ang katotohanan, bahala na Panginoon sa Kanya. Pero yung makipagdebate tayo, makipagtalo tayo, huwag natin ibigay ang hiyas sa mga aso, mga hayop. Tatapakan lang nila. That's it. Amen. Question po? May question po? Question po? Tanong po ba? Tama po yung sinabi ni Pastor Andrew at Pastor Rene. Ano lang din siguro malaman muna natin kung ano talaga yung purpose kanya tinatanong. Para alam nyo na kung ano yung sasagot mo. Kasi mahirap nang banat ka ng banat. Di ba? Opo. So yun. Kasi ang tama po yun na halimbawa ang purpose niya is kutyain kayo or ano yung paniniwala niyo. Dapat malaman po na talaga, kahit sino po, yung purpose po muna kung bakit sila nagtatanong. Yun, opo. Opo. Thank you. Pag makikipagdebate, sabihin niyo po, sa presinto kayo magpaliwanag. Ang salita ng Panginoon na hindi, sabi nga, hindi pinandedebate yan. Pinag-aaralan yan, isinishare yan. Kasi ang taong, sabi nga, ilang beses na sinabi, yung nakikipagdebate, hindi naman knowledge ang purpose nila. Hindi naman knowledge or wisdom ang hinahanap nila. Ang hanap lang talaga nila makipagdebate, makipagtalo. Questions? Questions po? Last three questions. Last three questions. Question? Going once.
Sige po, ito po ang inyong pagkakataon para linawin. May part ba sa shinare ni Kuya Fred na medyo hindi malinaw? Gusto niyo pong linawin, no? Malinaw. Alright, so nakakailan na tayo? Nakaka-5 na tayo, di ba? So ano po yung unang nating lesson? Oh, gagaling ah. Repentance, pagsisisi. Pangalawa, faith. Galing. Pangatlo, baptism. Yes. Pang-apat, pagkapatong. Ang gagaling nyo. At of course, ang panlima ay ang resurrection. Alright. So, wag po tayong a-absent, no? Ang dami nating alam nyo itong lessons natin sa labas to, pag sa mga Bible schools to, mahal po ang bayad. Dito po, tinatanggap natin, nakakapag-aral tayo ng libre. Kaya sabi nga, pahalagahan natin, no? Sa ituring nating yaman, yung ating mga natututunan na itinuturo ng ating mga kapatid, no? Dahil para sa ating kalaguan din ito. So I think wala na pong mga tanong. Sorry, may tanong po. Tanong, okay. Okay, narinig natin yung ano ni Brother Freddy. Ano yung parang pwede nating i-apply sa buhay natin? Yung resurrection power. Kasi hindi lang yung kamatayan ni Jesus ang may power sa buhay nating mga Kristiyano. Yung power ng muli niyang pagkabuhay sa atin. Ano yun? Ano yung pwede nating i-apply sa buhay natin? Okay. Okay, ganito po yan. Ang tunay na mga niligtas ng Panginoon, yung namatay ang Panginoon para sa kanila, alam niyo po, preba, ginagampanan niyo po yung ministering meron kayo. Kasi diyan kayo magkakaroon ng biyaya hanggang maghintay sa Panginoon. Hanggat nariyaan ng apoy ng ministering meron ka, hindi mo makakalimutang haharap ka sa Panginoon na parang sabi sa'yo, good and faithful servant. Yun yung tangi nating inaasam na masabihan tayo ng ganon. Kasi bakit? Yung nag-uudyok na banal na Espiritu naroroon. Amen? Kasi born again na, di ba? Ngayon, yung ministry mo, hanggang dumating ang Panginoon, naroroon ka. Nagbubunga ka. I-apply natin yon. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, alam natin yon. Si Pastora, alam niya yan. Yung sarili niya, kung ano yung gift niya. Intercessor talaga siya. Kaya siya nagpapatuloy ng ganyan. Ilang years na. Diba? Ganun pa rin. Ibig sabihin, yun yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya kung ano meron ka, panghawak. Kasi context ng Pastora, sabi ko sa inyo, sa Philippians chapter 3 po yan. Yung maranasan ko pagkabuhay na magulang ni Jesus Christ, ang sabi niya, nagtutumulin ako sa takbuhin. Yan muna. Ministry po yun na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pag wala yung ministry na yon, ibig sabihin, hanapin mo. Kasi pag nandun ka, nagtutumuli kang gawin ng gawin. Lakaran ng lakaran, yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Para lumakas ka. Kasi hanggang pagbabalik ng Panginoon, hinahawakan mo pa rin yun, ginagawa mo pa rin yun eh. Gaya ni Apostle Paul. Di po ba? Apo, tama po. Parang minsan yung resurrection life ng Panginoon, minsan parang walang power sa atin. Dapat meron. May yun tulad ng sinabi mo, kailangan ina-apply natin yun, alam natin, para hindi tayo manghina, para meron tayong confidence pati, na meron tayong tagapagligtas na nabuhay, hindi na natiling patay. Yung impact sa buhay natin. Kaya ako tinanong. Kasi po ganito po yan. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay ayon sa ministry ibinigay sa iyo. Kasi doon mag-uumapaw yung kung anong ministry ibinigay sa iyo, na andun yung power ni Lord para gawin niya, yung tungkulin niya para sa iyo. Doon siya gagawa sa mga ministry na yon. Pero kung iiwas mo yung sarili mo sa ministry, walang power ang buhay. Walang kapangyarihan yung ebanghelyo tinanggap natin. Opo. Kasi yung sinasabi na resurrection life na Romans chapter 8, binasa ni Brother Fred kanina,
ay yun yung bubuhay sa atin eh. Pero ang nagbibigay lakas ng loob sa atin, yung mga ministry. May power po yun sa mga kapatiran natin at unang-una sa atin. Alam mo, may grace na naroon na bumabalong habang ginagawa mo yun. Kahit mahirap, parang ongoing ang bilis ng response. Yun yung grace ng power ng ministry na meron tayo. Diba? Hindi mo titikilan yun kasi babalong ng babalong yun kahit nasa situation ka na mahirap. Yun yung power of the resurrection of Jesus Christ. Pero bandang huli, mangyayari talaga yun. Bubuhayin tayo. Papaliwanag ko lang po, last na lang po ito, bago ko, ang chapter 40 ng John, nag-uusap kami ni Pastor, sabi niya, magtiwala kayo sa Ama, di ba? At sa akin. Okay, hindi naman sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Alam niyo po ibig sabihin dyan, hindi po yan yung literal. Nalantay na ginto. Yung maraming silid dyan, kayo, eto, lalagyan ng silid. Babaguhin tayo ng Panginoon. Kaya maraming silid, maraming nagtiwala sa Panginoon na pagdating ng time, yung tahanang ilalagay sa kanila yung hindi na masisira. Yun yung pinaka-the best doon sa chapter 14 verse 2. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Kung hindi pa man nakapaganda, ipaghahanda ko kayo. Kaya nakahanda na sa atin ngayon. Nandun na siya eh. Inihahanda na yung katawang ipapalit niya sa atin na gaya niya. So, yung big sabihin yung application ng power ng resurrection is yung nagpapatuloy sa ministry. Paano yung seating ministry, Pastor? Hindi, may dadagdag yata si Kuya Fred. Parang may naalala ko kanina, yung sinasabi ni Pastor, ganun yung tanong na yun. Sabi kami yung sa ministry, naalala ko lang kanina, parang may nabanggit na huwag kayong maging tamad. Yes. Right? Diba? Ministry yun eh. Kung may ministry ka, let's say may ministry ka na nga, huwag kayong maging tamad, sabi ni Pablo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging tamad. Sige po, sabihin nyo. Sabihin nyo po, huwag kayong maging tamad. So, ibig sabihin, ang sinasabi po, si Jesus Christ, hindi siya namatay, hindi siya inilibing, hindi siya nabuhay para magbutas ka ng upuan. Questions pa? Questions pa? Hindi kasi sabi, tanong lang eh, kaso gusto ko magdagdag. Pwede ba? Kung hindi, okay lang. Sige po. Kasi ganito, para sa natin lahat, kaalaman natin lahat, yung resurrection life ng Panginoon, ang naging resulta nun sa buhay natin, victory. Pinagtagumpayan ni Jesus ang lahat, hindi para sa Kanya, kundi sa atin. He won the victory for us, hindi for Himself. Ngayon, makikita mo yung pinagtagumpayan niya ang lahat. Ikaw rin magtatagumpay kasi yung tagumpay na ibig sabihin, yung pagtatagumpay, doon mo kukunin sa tagumpay niya, sa victory niya. Hindi tayo talunan kasi mostly, parang pag nagkaroon tayo ng problema, parang minsan talunan tayo sa buhay natin. Parang ayaw na minsan natin mag-try, ayaw na minsan natin magpatuloy sa gawain ng Panginoon, sa mga nalulugmok tayo, alam natin yun, kapag may problema. Pero kapag tinignan natin ang Panginoong Yesus na buhay na mag-uli, bakit? Una, ito madalas ko itong sabihin. Dahil ang Ama na-satisfied sa ginawa niya sa krus. Kasi kung hindi na-satisfied, sabi ni Brother Freddy, hindi mabubuhay ang Panginoong Yesus. Hindi bubuhayin ng Holy Spirit mula sa mga patay. Kaya lagot tayo kung baga lahat tayo impyerno punta natin. So, ibig sabihin, dahil ang lahat ng bagay pinagtagumpayan ng Panginoong Yesus, di ba sabi nga, ang kamatayan, ang libingan, ang impyerno, pinagtagumpayan ni Jesus. Di ba? Lahat. Kaya from there, makikita mo, ikaw rin, magtatagumpay ka because of Jesus. Whatever. Sabi, anumang problema ang danasin natin, anumang daanan natin sa buhay. Sabing ganon. Victorious tayo galing sa victory ni Jesus. Amen. Yun lang, salamat. Amen. Alam niyo kung walang pagkabuhay, kung hindi nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Sabi nga sa unang Korinto,
kung ang inaasahan lang natin ay ang buhay na ito. Maraming mga tao ngayon, maasa lang sila sa buhay na ito. Tayong pinakakawawang tao sa mundo. Pero purihin ng Panginoon, ang inaasahan natin, yung darating na buhay. May darating na buhay, no, dahil nakasulat na sa Biblia yan. At para mapasa atin yung buhay na yan, kailangan magtiwala tayo kay Kristo. Kasi ibahagi natin sa ating mga kamag-anak, kapag hindi sila nagtiwala kay Jesus, kahit na gaano sila katalino, kahit na gaano kayaman, kahit na gaano kaganda, kahit na gaano karingal ang buhay nila, kapag wala si Kristo sa buhay nila, alam nyo mga kapatid, mabubuhay din eh. Pare-parehong bubuhayin eh. Kapag na kay Kristo tayo, bubuhayin tayo. Pag namatay tayo. Pero yung wala kay Kristo, pag namatay, bubuhayin din. Pero sila, bubuhayin sila para sa buhay na kapahamakan. Pag tinapon sila sa impyerno, sa lawa ng apoy, gusto na nilang mamatay dahil naghihirap sila, hindi sila mamatay-matay. Kaya yun ang kaibahan. Tandaan natin, ang makasalanan, mabubuhay din muli. Pero tayo, ibig sabihin mabubuhay tayo, patungo sa buhay na walang hanggan. Kasama natin ang Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo, hindi dahil sa ginawa natin. Hindi dahil naging masunurin tayo sa Diyos. Hindi dahil naging banal tayo. Hindi dahil inayos natin ang buhay natin. Kundi nagtiwala lang tayo na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan at nabuhay siya mag-uli. Nagtiwala tayo doon. Ibig sabihin, tinanggap natin sa ating buhay yung bagay na yun. Maski hindi natin nakita si Jesus, nagtiwala tayo kay Kristo. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Yung unbeliever, mabubuhay din na walang hanggan, pero hindi nila kasama ang Diyos. Kasama nila ang diablo sa impyerno, sa lawa ng apoy. Yun ang kaibahan. No? Kaya nga, alam nyo mga kapatid, ang buhay ng tao, walang kamatayan. Totoo yung sabi ni Tatay. Nilalang tayo ng Diyos na walang kamatayan. Kaya mabubuhay tayo muli. Masama, mabuti, bubuhayin muli ng Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, maging masigasig tayong ibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay, na kapag hindi nila tinanggap si Kristo, pupunta sila sa buhay na kapahamakan. Pero once na sila'y magtiwala kay Jesus, kahit na ano sila, kahit na maitim ang puso nila, kahit na gaano pa man sila makasalanan, sa sandaling tanggapin nila ang Panginoong Jesus sa buhay nila, lilinisin sila ng dugo ng Panginoon, babaguhin sila ng Diyos, bibigyan ng buhay na walang hanggan, mananahan ng banal na Espiritu sa kanila bilang tatak na sila ay tutubusin ng Diyos pagdating ng panahon. Yun ang ating kaibahan. Kaya mapalad tayo mga Kristiyano. Kung meron tayong ibang inaasahan, sabi nga, our blessed hope, yung pagbabalik ng Panginoon, dahil nabuhay siya maguli, babalik siya muli para kunin tayo. Yun ang ating pag-asa. Alam nyo yung sinasabi ni Pastor kanina na hiwaga. Hindi lang ba para sa mga diakono yun, para sa ating lahat. Kay diakono ka, kay hindi. Basta Kristiyano ka. Ang hiwaga, si Kristo ay nasa iyo. Diba? Si Kristo ay nasa iyo. Kinakapamuhay ni Kristo ang buhay niya sa iyo. Dahil hindi natin kayang ikapamuhay ang buhay Kristiyano eh. Kaya si Kristo ang nabubuhay sa atin. No? At tayo, ang buhay natin, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa anak ng Diyos na nagmahal sa atin at nagbigay ng buhay niya sa atin. Yun lamang ang ating katungkulan. Amen po ba? Kaya mapalad tayo dahil may tayo inaasahan sa kabilang buhay. Dahil ang tao na wala si Kristo sa kanya, kahit na gaano siya kayaman, kahit na gaano siya kapopular, kahit na gaano siya kaganda, ulitin ko muli, kapag wala si Kristo sa kanya, sinayang lang niya ang buhay niya dito sa mundo. Kaya ibig sabihin, huwag natin sabihin na yung mga anak natin, mga asawa natin, yung mga kamag-anak natin, mabait naman niya, pastor eh.
Hindi ang kabaitan mo magdadala sa sa langit. Ang magdadala sa sa langit dahil nagtiwala ka kay Kristo. Yung ginawa niya sa krus, nagtiwala ka. Yun lang ang magdadala. Yun lang maghahatid sa atin sa langit. Wala nang iba. Purihin ang Panginoon. Tayo tumayo para sa pangwakas na panalangin. Salamat po, Amang Diyos, sa araw na ito na muling niluwalhati ka namin sa aming mga natutunan, sa aming mga narinig. Panginoon, dalangin po namin ang aming narinig na mga katuruan mo. Huwag lang pumasok sa aming kanang tenga at lumabas sa kabilang tenga, kundi ito'y tumimo sa aming mga puso at maging daan, Panginoon, upang kami mabago ang buhay namin. Panginoon, sa aming kalagitnaan, hindi namin tiyak kung sino sa aming mga kapatiran ang tunay na naligtas o tumanggap, nagtiwala sa Jesus, nagtiwala kay Jesus. Panginoon, ipuin mo po ang mga kapatiran namin ito. Ipaalala mo po, Panginoon, na ang masama, ang matuwid, bubuhay mo muli. Ang masama ay mabubuhay dun sa walang hanggang kapahamakan. Pero kaming matuwid, mabubuhay kami. Nakasama kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-asang ito sa aming buhay. Kayong hiwaga na nanatili sa amin, Panginoon. Salamat po, patnubayan mo kami, Lord God, sa darating na linggong ito. Lord, i-guide mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga desisyon, mga gagawin. Ingatan mo po ang aming sambahayan, Panginoon. Lord God, saan man kami naroroon, pagpalain mo, Panginoon, patuloy. Lord God, salamat po sa pabor mo sa aming pamilya. Panginoon, salamat po. At nawa, Panginoon, tuluyan kami lumakad sa pag-ibig mo po upang makita ng mga tao na kami mga tunay na alagad mo na pupunta sa langit. Salamat po, Amang Diyos, Panginoon, sa mga ginamit mo ngayong araw na to na mga nagturo sa amin ng inyong banal na salita. Panginoon, pagpalain mo sila, Amang Diyos. Sumakan nila patuloy ang banal mong Espiritu para sila'y patnubayan, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. Salamat po sa pagtitipong ito. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen at amen. Pagpapala po. Sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu, ang Espiritong bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, at Espiritong nananatili sa atin. Amen at amen.